Alright, candidate number 20, like what we've said, we're going to pick on the bowl, and then whoever you chose, that's gonna be your The one who's gonna ask the question. Okay. He Your picked questions. Angelo Rada, candidate number 1. To candidate number 20, that was my question. The provincial government of Nueva Ecija recently deployed aspiring satellite internet and e-libraries to over 100 public schools to solve the digital gap in remote areas. While connectivity is a massive leap forward, how do we ensure that this technology is used safely and responsibly by our Nueva Ecija students in Tagalog? Kamakailan naglagay ang pamahalaan ng Nueva Ecija ng Starlink Internet at mga e-library sa mahigit 100 pampublikong paaralan para sa mga malayong lugar. Malaking tulong ang internet, pero paano natin masisiguro na gagamitin ito sa mga estudyante Nueva Ecijano sa ligtas at tamang paraan? As a youth leader, I believe technology is a powerful tool that can encourage and connects us beyond borders. Growing up, I've witnessed how technology transformed our community, bringing education to remote areas, creating a platform for young entrepreneurs, and fostering kindness through digital movement. It teaches us that innovation can address a real human needs. Use technology ethically and thoughtfully. Avoid harmful misuse. Let us choose to harness technology with intention, thinking the long term, the legacy we leave. This true progress when technology serves the greater good. As your Mr. Nueva Ecija, I will continue to inspire hope, encourage action, and empower others to be part of the solution. Because every lasting change begins with a single courageous choice. As I always say, a stronger community is built not by the absence of challenges, but by the presence of people willing to rise above them. Thank you. Stability, but comes with the risk of abuse, exploitation, or even death. Should the government still promote overseas employment? Why or why not? In Tagalog, kung ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay nag-aalok ng karagdagan sa pananalapi, ngunit may kaakibat na panganib ng pang-aabuso, pangsasamantala, o maging kamatayan, dapat pa rin bang isulong ng gobyerno ang trabaho sa ibang bansa? Bakit o bakit hindi? Bilang anak ng OFW, hindi naranasan ng aking ina na masaktan o maabuso ng kanilang amo, sapagkat ang aking ina ay masipag at mabait at mapagmahalan. Ito ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa aking buhay at bilang isang tao at mamamayan ng bansang Pilipinas, kailangan natin isulong ang ating pangarap, karapatan, gayon din sa ating kinabukasan. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 1. Thank you as well, candidate number 8. Next candidate. Our next candidate is candidate number 12, Raymond Ansuaga. Please. You pick Mr. Edmar Cadiete. Yes, candidate number 16. Let's answer the question. How does misinformation affect democracy, public trust, and national unity? In Tagalog, paano naapektuhan ng maling impormasyon ang demokrasya, tiwala ng publiko, at pagkakaisa ng bansa? Tagalog, paano naapektuhan ng maling impormasyon ang demokrasya, tiwala ng publiko, at pagkakaisa ng bansa? Para sa akin,
nadamay ang democracy natin sa maging paraan sa paggamit ng social media. Sa panahon ngayon, ang misinformation ay nagagalang sa social media. Because social media is not just a box full of instructions. We can do anything, lahat doon. We can post, we can share. So lahat yan nadadamay. Pati yung kahit sa pamilya, sa demokrasya, at sa lahat ng nasa paligid natin. So sa tingin ko, mas tama lang na thank you. Thank you so much, candidate number 12. Thank you so much. Short Let's but move on. sweet. Part Yes. Let's move on to our next top 5 finalists. Candidate number 16, Edmar Gill. You chose Riniel Roque. Yes, finalists. What's your question, Riniel? Okay. Recently, authorities discovered smuggled condoms hidden in a warehouse in Nueva Ecija, raising concern about the convenient entry of illegal agricultural products into the market. Nueva Ecija is one of the country's top onion producing province. Yet, many local farmers continue to suffer because of smuggling. If you were a policymaker, what concrete measure will you implement to protect our local farmers while ensuring affordable prices for consumers? In Tagalog, kamakailan lamang manadiskubre mga smuggled na sibuyas na tinago sa isang bodega sa Nueva Ecija. Muling nagbigay pansin sa pagkulay ng pagpasok ng mga illegal na produkto agrikultura sa ating merkado. Kilala ang Nueva Ecija bilang isa sa mga pangunahing tagagawa ng sibuyas sa bansa. Ngunit marami pa rin magsasaka ang naepektuhan ng smuggling. Kung ikaw ang may kapangyarihan gumawa ng hakbang para tugunan ang problema ito, paano mo protektahan ang ating mga lokal na magsasaka habang tinitiyak na mananatiling abot kaya ang presyo ng sibuyas para sa mga mamimili? Kamakailan lamang, madiskubre yung mga smuggled na sibuyas na itinago sa isang bodega sa Nueva Ecija na muling nagbigay pansin sa pagtuloy na pagpasok ng mga illegal na produktong agrikultural sa ating merkado. Kilala ang Nueva Ecija bilang isa sa mga pangunahing tagagawa ng sibuyas sa bansa. Ngunit marami pa rin magsasaka ang naepektuhan ng smuggling. Kung ikaw ay may kapangyarihan gumawa ng hakbang para tugunan ang problema ito, paano mo maprotektahan ang ating mga lokal na magsasaka habang tinitiyak na mananatiling abot kaya ang presyo ng sibuyas para sa mamimili? Bilang isang anak ng magsasaka, bilang isang kabataan na sumisipulo sa bibig ng Nueva Ecija, bilang anak ng magsasaka, ang masasabi ko ay lahat tayo ay dapat magkaroon ng disiplina sa sarili at magsumikap para maabot natin yung ating mga pangarap at para hindi na natin kailangan na manglamang sa kapwa natin. At bilang kabataan, bilang Mr. Nueva Ecija 2026, naniniwala ako na umpisahan natin ang pagbabago sa ating bayan, sa ating probinsya. Umpisahan natin na magkaisa upang mabago ang kabataan. Yan lang po, maraming salamat.